Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6 verse 4. No next Sunday ti Father's Day. Nakunada ng inmon unamot dito adult tayo. So anyway, Ephesians chapter 6 verse 4. Fathers, provoke not your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So, ito po yung magiging lesson natin sa umagang ito. So anyway, last Sunday, nakita po natin yung mga kautusan para sa mga anak, sa lahat po ng mga anak, children, at nakita po natin yung dalawa na kautusan na yun. At yun ay obey your parents, at saka honor your father and mother. So, dalawang kautusan ang nabigay sa mga children. Umuna, kat jay panagtulnog, may kadwa kat jay panang respeto. So, nakita po natin kung ano ang ibig sabihin ng ngayon, last Sunday. So, sa ngayon, ay bumalik sa mga fathers yung mensahe. So, sabi po, fathers, bakit kaya yung mga fathers ang kinausap dito, hindi parents? So, titingnan natin, fathers, bagamat yung parents, it was implied at sa verse 1 at saka verse 2, yung both parents doon, yung ama at saka ina. Pero, sa verse 4, ay ang kinakausap po dito sa ngayon ay yung mga ama. Bakit nga ba yung mga ama? Kasi alam po natin that by sovereign design ay yung ama ay siya yung ulo ng ina. Or the husband is the head of the wife. At ang implication nun, pati yung mga lahat sa bahay, yung pati yung mga anak, sino yung tinitignan nila bilang dahil? Diba, walang iba kundi yung ama. At, even din in the scripture sa Old Testament, ay nagbigay din ng Diyos ng kautusan sa mga ama na sila yung mangunguna sa kapakanan ng family. Hindi po yung ina. Kaya masama po talaga kung yung ina ang magiging head of the family. Magkakaroon po ng chaos, magkakaroon po ng problema. Bagamat yun po talaga ang gusto rin ng mga ina. Ewan ko ba sa mga ina kung bakit ganon. Na anong sabi sa Genesis? Your desire will always be for your husband. You want to usurp the authority of your husband. Yung po talaga ang mangyayari. Pero sa ating mga mananampalataya, alam po natin na yung authority sa paternal authority sa loob ng pamamahay ng isang mananampalataya ay nasa ama. Kaya, sa Old Testament ay nagbigay po ng Diyos sa mga Israelitas, and I think it is also applicable sa atin ngayon, yung verse sa Genesis, Deuteronomy. Sa Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 9, ang sabi po dito, in this word, Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 9, in this word which I command thee this day, it shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children. Thou shalt talk to them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, when thou liest down, when thou risest up, and thou shalt bind them as for a sign upon thine hand, and they shall be as a frontlets between thine eyes, and thou shalt write them upon the post of thy house and on thy gates. So, sa verse 6, makikita po natin dito yung kautusan na sabi, in this word which I commanded thee this day shall be in thine heart.
So sa mga ama, yung sabi ng Diyos, na dapat ay yung salita ng Diyos ay nasa puso ng mga ama. Ay ako, ito po yung isang mahirap na gawain. Sa ating mga mananampalataya, ito po yung kautusan. Hindi po natin pwedeng sabihin sa hindi mananampalataya na kailangan yung puso mo yung laman ng puso mo yung salita ng Diyos. Hindi po pwede yun. So, ang kinakausap po nito ay ang mga mananampalataya na tatay or mga ama. So, there are two conditions of the heart that must be met. Para yung isang ama ay magampanan niya yung tungkulin niya bilang isang head of the wife and head of the family. Kailangan po the righteous condition of the heart and as well as the content of the heart. The condition of the heart must be righteous, matwid. At meron po yun sa mga puso ng mga ama because of the new creation na bigay sa atin ng Diyos. So wala pong mananampalatayang ama na wala siyang katwiran ng Diyos. Every father and every Christian have the righteousness of God in our hearts. Pero in practice, doon po tayo pumapalya. Kaya kailangan po, bilang isang ama, ito po yung isang kailangan. The righteousness of God, kailangan po makita ito sa buhay po natin. At saka, the content of our heart must be filled with the Word of God. Ito po yung kautos-utusan ng Diyos even in the olden times sa Israelites. Dahil ito itibilin na. Nga kasapulan jay puso da kat mapunpuno iti sasaw iti Diyos. Ta isu da ito iti mangigahid kada tayo, kadag iti aramid tayo nga kasmaysa nga mati. So without the Word of God, anya iti mapasamak iti biyag tayo. Pagkagulo-gulo. So, dito ay nakita natin that even in the olden times, God has set up the standard para sa mga ama. So before they could teach, before they could talk to their children, sabi ng Diyos, kailangan punuin niyo muna yung puso niyo ng aking mga salita. Kasi anong may tuturo natin kung wala yung salita ng Diyos? Pwede tayong magturo ng mga practical na bagay. Pero, yung katuruan that will shape the moral and spiritual life of the children ay yung salita ng Diyos. Yan ba? Kaya, pwede po natin turuan sila na magkarpentero. Pwede rin natin turuan sila na magmekaniko, magsiraniko. Pero that will not mold their spiritual life. What molds their spiritual life and their moral life ay walang iba kundi yung salita ng Diyos. Kaya, yun po yung mga binigay sa mga ama. So, in the Old Testament, dami pong pinagawa dito. Teach them diligently, talk, then talk with them when thou sittest in thy house. No agtugtog kayo dyan balayo, no magmag na kayo dyan dalan, no agid-ida kayo, no bumangon kayo, ipot-tipot yo, iti-imayo, kung iti-ulo yo. Gas mo yun, baga isurat yo pa, iti-pusti, iti-balbalayo, kan gate yo. So nga, noon siguro agbisita dyan balayo, dapat adadag iti verses nga makitak. Tanong awan bagsak tayo ito eh. Kasi, sinabi dito na kailangan nakasulat sa ating mga pintuan at saka sa mga gate. Kaya, maganda doon sa may diyan ngay bangir. Diba, no, lumabas ka dyan katada iti whiteboard. Words or verse for today. Makita mo man nakasurat. Kasjay. But the most important thing ay sa puso.
Kasi walang silbi yung nakasulat doon kung sa puso naman hindi makikita. Kaya, sa mga ama, actually sa kanilang kapanahunan noon, yung chapter 6 verse 4 ay counter-revolution ito eh. Kasi noon, sa Roman world, sa paggamit nila ng patria potestas or the absolute rule of the father, ay grabe. It is domineering and abusive. Kasi nga, kung titignan po natin, kung babalik tayo sa history, kung ang isang ama ay talagang mayroon siya ng absolute paternal authority, ito yung mga kanilang pwedeng gawin. The father's absolute authority is over the life and death of his children. Sa kanilang kapanahonan noon, pwede nilang ibinta yung kanilang mga anak as slaves. Sunganuhan mo kahit ubing mo, ilakom. Nuhaan, no baby pa ilaan kat makitang magsaksakit, ang kaibati jay lutang. Or by the river, o nakomporme ang kaibati tap matay. But they are not legally, hanya nga mabaling nga idarom isuda. Because that is their absolute authority. Kaya, sobra, it's very abusive sa kanilang kapanahunan. Or, otherwise, you could force your children to hard labor. Italim isuda with chain, and then you let them work full day, kahit hindi mo pa sila pakainin. And then next, there is an oppressive arbitrary condemnation. Na there is that merciless physical and mental, emotional punishment. Mabalin mo nga pagsasauan, ti kumkumporme jay anak mo, mabalin mo nga bautan iti latigo or whatever. You can do anything to your child. So, katagitin mo na Kristiyano, to the earthly fathers or the early Christians, some of them have carried within the church yung ganitong pagtrato ng mga anak. There is that favoritism, and there is that absolute control of the child's future. Mas lalo na in relation to marriage. Kasi yung pag-aasawa noon ng mga anak, hindi dahil sa pag-ibig. Hindi gaya na ngayon na yung anak ay di could choose. Pwede silang mamili kung sino yung magiging asawa nila. Pero noon, hindi pwede. The father has the absolute authority. Kaya kung pipili man siya ng asawa ng kanyang anak, it is always politically and economically tied. Kung wala silang makukuha sa kabila, huwag ka na lang makipag-asawa. So, makita po natin yung problema sa kanilang kapanahunan. Kaya yun po yung dahilan, kaya dito sabi ng Diyos ay, fathers, do not provoke your children to anger. Kasi yun po yung practice nila noon. Kaya kung favorite ng father yung kanyang isang anak, ay palagi siya yung binibigyan. Pero kung yung isang anak naman ay talaga kagurgura na, suti ka na yung pagtatrabaho na. And because that is the culture of the day, it was carried within the church. Kaya ito ay nabigay sa nakautusan sa mga ama na sabi dito, fathers, do not provoke your children to wrath. So makikita pa rin natin that the absolute authority of the father ay andun pa rin sa kanila. Pero sa ngayon, sabi ng Diyos,
it must not be like the domineering and abusive authority of the Roman world. Rather, it must be graceful and loving coming from the new creation. Na meron po yung makitang pagbabago sa buhay ng mga ama na ito. Kaya, ang sabi dito, provoke not your children to wrath. So fathers, so alam po natin, dear fathers, talagang ang usapan dito, yung mga ama na lalaki. Kasi ngayon, meron yung ama na babae. Oh. Ang usapan dito, yung mga ama na lalaki. They are the head of the family. Kasi sila, sabi nga natin kanina, sila yung nabigyan ng holistic responsibility with regards to the family. Mas lalo na sa spiritual and moral and as well as the economy of the family. So, they are the God-appointed head of the family. Kaya sabi, do not provoke. Provoke is the word na ibig sabihin is you stand close by and push your children beyond anger. It's coming from the word parogizo. Na you stay beside. So, kung babalik tayo sa kanilang kapanahunan, watching their children work, mayroon yung isang ama na dalawa yung anak, yung isa, favorite niya. At nung nagtatrabaho yung dalawang anak, nakita niya na yung isang favorite niyang anak, pagod na. Sabi niya, anak, pahinga ka muna. Bayaan mo na yung kapatid mo muna ang tatapos sa trabaho niya. That is one of the scenario. Now, you stand very close to them and then you push one children to anger. Siyempre, no dyan favorite na, niya etikayat na. Adi agragsak. Ay, salamat, time out mo ng titrabaho. Diyan matmadi na nga anak, ako na bayam ta jay ading mo, no jay kabsat mo't magilapas iti trabaho. Natirami dun na. Siyempre, agmuryot. Agungat. Apay niya nga siyak. Hoy, mi, bakit ako? Dapat kaming dalawa. So, that is one example of provoking your children to wrath. Kaya kung titignan po natin yung kautusan dito, this is a present active imperative na kasama yung negative me, ibig sabihin, it is a command na naghihinto sa mga ama na sinasabi na bawal galitin ang mga anak. Ayun, nagrigat dito niya ama na maminsan. Sa agsao ka lang tatakot, agong ungutan dyan ubing. Ibagam lang dyan nagandakot, nyamanan. Ay, nagrigat nga talaga. But this is the command that we should stop. Kasi, kung sa Greek grammar, negative me plus present imperative, ibig sabihin, it is a prohibition and it is a command of cessation. Isardeng mo, ken, hanmon nga aramiden. Kat jay maibilbilin dito, hanmon nga aramiden, jay panang paunget iti ubing. So, nakita po natin sa ating pag-aaral sa Colossians na there is the same command. Sa Colossians 3:21, nasabi doon, fathers, do not exasperate your children so that they will not lose heart. Exasperate is the same as provoke. Paungtem, or you push them to anger. Sa talaga nga itulak nyo isuda. Tapno agungot da. We are the reason why they are being angry. So, naghanap ako
Ano ba yung mga dahilan? Bakit yung mga anak natin ay minsan galit sila sa atin? So, sabi nila, bakit nga ba ang mga bata ay galit sa ama? Una is by improper or unreasonable discipline. The discipline na nabibigay sa kapanahunan na ikaw ay galit or mali yung pamamaraan ng disiplina. Actually, we have grown up in the, siguro in the worst possible case scenario na uri ng pagdidisiplina noon, di ba? Sakod da ka, sada kan tubautin, na agong ungot da, nga pokpokawan da ka. Actually, that is one way of improper discipline. Pangalawa, sabi nila by negligence. Negligence, ibig sabihin, you just allow the child to do whatever he wants. Pangatlo, favoritism, nabanggit yan kanina. Pang-apat, sabi nila, destructive or harsh criticism, nabanggit din natin to kanina, that always results to low self-esteem and condemnation at saka fault-finding. And then, overprotection, na sobrang pag-aruga sa ating mga anak, na kung maaari, hindi sila pwedeng ikaw na dapat han nga mabalin nga hindi po sila pwedeng dapuan ng langaw o kaya lamok. Ngam no mat insaplit mo jay saplit na itama jay anak mo agsangsangit. So anyway, overprotection. And then by withholding love or silent treatment. Ito yung silent war between the father and the child as a matter of discipline. Di pala pwede yung silent discipline na yun, sabi nung. Ewan ko kung bakit. Because it provoked daw the child to wrath. And then, by lack of fatherly presence and participation, na minsan ang mga ama ay passive. Passive father, nakikita nila yung mga kamalian ng mga anak ay tatalnada lang. Hindi sila kumikibo. Sometimes, meron yung mga kapanahon na yan, pagkatapos na kinausap mo yung anak, di siyempre, allow them also to grow by experience. Pero, ang passivity, yung passiveness dito na sinasabi ay hindi pa nakakausap yung anak, hindi pa pinagsasabihan, talagang walang ginawa yung ama. So, mga itong example ay that is one way of the fathers provoking their children to anger. Yun, it is a reminder for us that we do not provoke our children to wrath. Yung pangalawang imperative na nabigay sa atin, sabi po, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So, bring them up. So there is that adversative but na talagang pinapakita dito yung contrast between the negative and the positive way of or the positive commands. So kung titignan natin yung unang command is negative, huwag mong gawin ito or ihinto mo to. Yung pangalawang kautusan, it is a positive, gawin mo to. So meron yung hindi dapat gawin ng ama, pero meron din siyang gagawin. Kaya hindi pwedeng sabihin ng ama nga, imbaga damot nga, hangkong paong to, hindi haan, boy akong makasyenan. So dito, bring them up. So, but bring them up, the word bring them, it means to completely nourish out to maturity. To nourish out, to completely nourish them out to maturity kasi ito ay present active imperative at yung word na nagamit dito is may intensifier na talagang it literally means na to completely bring them to spiritual and moral maturity.
So itong pangalawang kautusan na nabigay sa mga ama ay nagpapakita kung ano yung dapat na gawin po natin sa ating mga anak. And ang tinitignan ko to nung pinag-aaralan ko, dami ko palang hindi nagawa. But anyway, we are learning. Sabi nga, kaya yun. So bring them up. It is a deliberate intention na gawin ng ama ito sa kanyang bagong pagkatao. Hindi po siya passive, ha? Yung dalawang command na ito, hindi po siya passive. Na ibig sabihin that we are acted upon by an outside force. Ito po ay active voice. Ibig sabihin, binigay po ng Diyos yung bagong pagkatao sa atin para pwede po nating magampanan yung mga kautusan na mga ito. Kaya, wala po tayong dahilan na hindi po natin gawin. So we have the new creation, kaya nga active voice ito. Ibig sabihin, we do it in the strength sa kakayahan ng bagong pagkatao na binigay ng Diyos. So sabi, bring them in. Saan po natin dadalhin yung mga anak natin para magkaroon sila ng moral at saka spiritual maturity? So sabi po, bring them in the discipline or in the instruction in discipline of the Lord. Yung preposition na in dito ay ito po ay ito po ay local dative or the sphere of local sphere. Sinasabi, ito yung lugar na kung saan dadalhin mo yung inyong anak. So may lugar na kailangan po natin dalhin na yung ating mga anak doon. In the discipline or in the instruction in discipline of the Lord. Doon po sila magkakaroon ng maturity sa moral at saka spiritual life nila. At sabi po, in the instruction and discipline of the Lord, genitive of possession. Ibig sabihin, si instruction at saka si disiplina ay hindi po pag-aari ng ama yun. Pag-aari po ng ating Panginoon. Sometimes, we fathers, sabi nga kanina, we provoke our children to wrath kasi yung disiplina nanggagaling sa atin. Nanggagaling sa atin, sa ating galit mismo. Hindi nanggagaling sa Diyos. So sabi dito, is bring them up in the sphere of that instruction and discipline that belongs to the Lord. So, una, tingnan natin, ano ba kasi yung word na discipline? Discipline is paideia. Na ito, pinapakita yung holistic, systematic training, teaching, and shaping of a person's mind and morals for the purpose of raising a well-bred citizen. Ito yung paghahanda sa Greco-Roman world, ito yung holistic na paghahanda sa isip ng bata patungo sa kanyang moral at spirit or sa kanyang moral training para paglaki niya, hindi siya magiging problema ng community. For us, yung word na discipline ay nagamit sa New Testament, actually 6 times na nagamit ito. At lahat ng mga verses ay pinapakita dito yung divine instruction, yung pagtuturo ng Diyos. That is always coupled with discipline in order to bring the children or the Christian to a mature Christ-like character. So, kung maalala nyo, ano yung isang pinakasikat na verse sa Timothy? 2 Timothy. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, sabi doon, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof,
for correction, and for training in righteousness. Ito po yung word natin na discipline or paideia. Training in righteousness. So sa scripture, nagamit yung word na paideia to prepare the child to live righteously in the future. Hindi lang po yung moral ang hinahanda natin. Even the spiritual life of the child ay kailangan maihanda. At maihanda yon ayon sa 2 Timothy sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi po sa pamamagitan ng ating mga pananalita. Kasi with our words, we can motivate, pero hanggang sa moral siguro, sa economic, we can motivate them, pero only the scripture can bring spiritual maturity. Kaya ang dami pong motivational speaker dyan. Ang dami po nila. You can hear or you can listen to them. They have their own pages sa mga FB, YouTube. Gagaling po nilang motivational speaker. Sasabihin nila kung paano tayo lalago, materially, physically. Pero only the Word of God can mature us spiritually. Kaya ito po yung word na paideia or discipline. Even in Hebrews chapter 5 or chapter 12, sa Hebrews chapter 12, verse 5 to 11, Hebrews chapter 5 or chapter 12 verse 5 to 11. Ito rin yung nagamit dito. So, basahin natin. Hebrews chapter 12 verse 5 to 11, sabi po, "And you have forgotten the exhortation which is addressed to you as sons. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord." So, makita po natin dito, the discipline belongs to the Lord. Yung disiplina ng Diyos, yun yung pagtuturo ng Diyos. "Nor faint when you are reproved of Him, for by those whom the Lord loves, He discipline." The word here is paidio, the training of a child. Similar word sa ating pinag-aaralan. "And He scourges every son whom He received. It is for discipline that you endure. God deals with you as with sons. For what son is there whom the father does not discipline? But if you are without discipline, of which all have become partakers, then you are illegitimate children and not sons. Furthermore, we had earthly fathers to discipline us, and we respected them. Shall we not much rather be subject to the Father of Spirit and live? For they discipline us for a short time at us seem best to them, but He disciplines us for our good, so that we may share in His holiness." So makikita po natin kung saan tutungo yung disiplina ito. The holiness of God. "All discipline for the moment seems not to be joyful, but sorrowful. Yet to those who have been trained by it, afterwards it yield the peaceful fruit of righteousness." So makita po natin, holiness and righteousness. Doon po yung kahahantungan ng pagtuturo na kung saan dadalhin po natin yung ating mga anak. It produces holiness and righteousness sa ating mga anak. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. So, yung provoke dito, yung discipline po dito, yung instruction yung nagamit kasi dito, discipline pala. Discipline, it is always coupled with, mayroon kasi natin na sabihin na punishment eh. But there is that divine discipline. Adalat nga di panang baot ti Diyos. Isuro na tayo, kat no sumiyasi tayo, at tayo baot na.
An instruction is not complete or a discipline is not complete without disciplinary action when we disobey. Kaya always bear in mind mga kapatid na yung pagtuturo ng Diyos, it is always coupled with kung natin yung nadyosan nga panagsaplit. Divine spanking. Meron ba yung term na yun? Divine spanking. Basta, yun. And then, discipline in instruction. So, the word instruction, halos parehas din sa sa discipline. It is the training of the mind. So, kung yung discipline is holistic or shaping the person's mind and moral, ito namang instruction, it is literally putting the Word of God into the mind of the child. So, dito ko maalala si Paul Washer. Na kung saan, may pumunta na mananampalataya, nagamit natin itong illustration na ito 100 times siguro sa church na ito. May pumuntang mananampalataya, sabi niya, I'm not sure of my salvation. Hindi po ako sigurado kung ligtas ako. So, ang ginawa ni Paul Washer, binabasa niya yung John 3:16. Binasa niya first time, walang nangyari. Second time, walang nangyari. 50th time, walang nangyari. 100th time, walang nangyari. Ewan ko kung ilang ulit niyang nabasa. And then suddenly, the man started to cry. Na kung saan sabi niya, ngayon ko lang naintindihan yung meaning ng verse na ito. Yung usapan natin kanina about reading the Word of God. Sa ating pong pagbabasa, sometimes we really do not understand. Not unless the Holy Spirit opens our mind. Kaya ito, yung instruction na ito, it is literally putting the Word of God sa isipan ng mga bata. Kailangan po ito Hindi man nila maintindihan sa ngayon, sabi nga natin kanina, in the future, makikita nila kung gaano kahalaga yung mga salita ng Diyos. Kaya sa ating pong mga ama, maganda pala na kailangan i-train din natin yung ating mga anak na magkaroon ng mga memory verse. Because siguro sa ngayon, we do not really see, or for them sa ngayon, they do not really see the importance of it. Sabi nila na, pabigat yan. But later in their life, makikita nila kung gaano kahalaga yung salita ng Diyos. So actually, sabi nga, it is placing in the mind or putting in the mind the warnings and correction sa salita na nanggaling sa salita ng Diyos. So hindi lang po memory verse, kundi ang sabi sa salita ng Diyos kanina na binasa natin sa Deuteronomy chapter 6 ay we talk about them. How do we talk about them? By narratives. Sa mga kwento na nangyari sa salita ng Diyos. Anong isang example na nagamit dito? The narratives of the Israelites. Yun po yung ginamit ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 11. Na kung saan, dinala niya itong mga taga-Korinto sa kwento patungkol po sa wilderness journey ng mga Israelitas. Pinakita niya doon na kung saan itong mga Israelites ay natanggap nila yung biyaya ng Diyos. They have received God's blessing. They walk on dry land, sa Red Sea. They have water. They have bread. They have meat. Pero anong ginawa itong mga Israelites na ito? Sa katigasan ng kanilang mga ulo, nagaya din natin minsan, they disobey. They commit fornication.
They commit immorality. They make a calves for themselves to worship, na nagresulta sa kanilang downfall as a nation. Pero anong sabi? Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to 11, sa verse 11, sabi po sa verse 11, now these things happen to them as an example, and they were written for our instruction, upon whom the end of the ages have come. So, maganda sa mga ama, siguro, hindi kami tatan nga ama nga datoy kat lalakay kami, babaron jay obing. Narigatan nga ayabom iso da anak o may kaman dito ita istoryaan ka. Tano rugyan pa lang mga istorya kat amo kun data. Kaya kadalasan yung command na ito, it literally applies in the growing up of a child. Now, kung saan we stop or we talk with them or we sit down with them, we talk with them, we tell them narratives in the scripture. Hindi lang po yung maganda na kwento, even the downfall and the result of that downfall. Na kailangan nilang makita na kung saan dito sabi sa ating verse na binasa sa 1 Corinthians 10:11, na sabi doon, they were written for our instruction. Bakit kailangan pa isulat yung karumal-dumal na nangyari sa mga Israelitas? They were for our instruction or admonition. They serve as a warning to us that in obedience, there is God's favor. In disobedience, there is discipline. Kaya, mga kapatid, the two commands para sa mga fathers ay, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. At nawa, ang Diyos ang tutulong sa atin para magawa po natin ito sa ating mga anak. Shall we pray? Father, we thank you for your words, yung mga reminders sa amin. Actually, it's not only a reminder, but it is a command para sa aming mga ama. Father, we thank you that you continually remind us of our responsibility as a father. And nawa po ay magawa po namin ang mga ito in the strength and the ability na inyong bigay sa bagong pagkatao namin. So Father, we thank you and may your name be glorified. In Christ's name we pray. Amen.